Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon ay araw ng Linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Matapos ang isang vehicular accident, agad rumisponde ang mga miyembro ng Abra Provincial Mobile Force Company sa La Paz, Abra. Ang buong balita ay hatid ni Patrolwoman Jomalyn Kakanindin. Agad na rumisponde ang tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management La Paz sa isang insidente ng aksidente sa motorsiklo na naganap sa Barangay Muding, La Paz, Abra, nito lamang ika-23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat, agad na nagtungo ang mga rumisponde matapos makatanggap ng ulat sa lugar ng insidente upang magbigay ng paunang lunas at tulong sa nasugatan. Dahil sa kanilang mabilis na aksyon, agad na naihatid ang biktima sa Abra Provincial Hospital para sa karampatang medikal na atensyon. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang kalagayan ng nasugatan at pinapaalalahanan ang publiko na maging maingat sa pagmamaneho at sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang ganitong insidente. Ang maagap at koordinadong tugon ng First Abra PMFC ay patunay sa kanilang patuloy na dedikasyon sa kaligtasan at serbisyong mabilis para sa komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Higit sa 763,000 na halaga ng iligal na droga ang nasabat matapos ang anti-illegal drug operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office. 6 na drug suspect arestado. Patrolwoman Rachel Manalo, ibalita mo. 5 high-value individuals o HBIs at isang kasabwat na pawang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operation ng NEPO. Ayon kay Police Colonel Harry Dagit Liwanag Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, nagsagawa ang Gapan City Police Station ng isang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay San Vicente, Gapan City, kung saan naaresto ang 3 high-value individuals alias Geleng, alias Joy at alias Jajam. Nasamsam sa mga ito ang tinatayang 55 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang humigit kumulang 374,000. Samantalang sa magkahiwalay na operasyon ng Cabanatuan City at San Jose City Police Station, 2 high-value individuals at isang kasabwat ang nadakip. Nakumpiska sa kanila ang humigit kumulang 57.2 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 388,960.
Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng mga nasabing police station ang mga naarestong sospek para sa wastong dokumentasyon, pagsasampa ng kaukulang kaso at tamang disposition. Mula dito sa Nueva Ecija Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Russell Manalo ng Cabanatuan City Police Station. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Manalo. Lalaking may kasong 2 counts ng qualified rape, arestado matapos ang matagumpay na operasyon ng Kalawan PNP. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mary May Sarturio. Naaresto ng mga operatiba ng Kalawan Municipal Police Station ang suspect na kabilang sa regional level most wanted person sa lalawigan ng Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Mar, residente ng Kalawan, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect para sa kasong qualified rape of a minor, 2 bilang na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa custody ng Kalawan Police ang arestadong akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula rito sa Calabarzon, ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Arestado ang 2 individual matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation ng Southern Leyte PNP. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Nahuli ng mga operatiba ang 2 drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Barangay San Miguel, Sugod, Southern Leyte. Bandang alas 6:17 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Sugod Municipal Police Station at Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa mga sospek ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 6.2 gramo na nagkakahalaga ng 42,160 pesos, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at mga drug paraphernalia. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Southern Leyte PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa legal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan dahil ang bagong PNP ay nagsusulong ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. 50 anyos na babae na isa ring high-value individual arestado sa bypass operation ng mga otoridad sa La Paz, Iloilo City. Nasa 680,000 na halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Leidelyn Bansagon. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga, matagumpay na nadakip ng mga tauhan ng Iloilo City Police Station 2 sa pangunguna ni Police Lieutenant Jeronimo Gano, Deputy Station Commander sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Jeffrey S. Delgado, Officer in Charge ng ICPS 2, ang isang babaeng high-valued individual sa isinagawang bypass operation sa Zone 2, Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City, dakong alas 9:30 ng gabi nito lamang ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Osalia, 50 taong gulang, kasal, nagbebenta ng frozen food at residente ng nasabing barangay. Ang pangunahing target sana ng operasyon ay ang asawa nito na si alias Toto J. Ford, 47 taong gulang, isang angkas rider at kapwa high-valued individual. Ngunit ito ay nakatakas at patuloy na pinaghahanap ng mga kapulisan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng hinilaang shabu bilang buy-bust item, 11 sachet ng pinaghinihinalang shabu para sa possession case, 16,000 pesos bilang buy-bust money, at iba pang non-drug items. Sa kabuuan, humigit kumulang 100 gramo ng suspected shabu na kumpiska na may halagang tinatayang 680,000 pesos batay sa kasalukuyang street value na 6,800 kada gramo. Ang suspect ay kasalukuyan na sa kusdiya ng Iloilo City Police Station 2 habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso laban sa kanya
sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang isinasagawang follow-up operation para sa pagkakadakip sa asawa nitong si alias Toto J. Ford. Ang matagumpay na pagkakadakip sa suspect ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa Iloilo City sa pagpapatupad ng batas at paglaban sa iligal na droga. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga alagad ng batas at komunidad, nananatiling matatag ang layunin ng pambansang pulisya ng Pilipinas na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Tulong mula sa puso ang hatid ng Agusan del Sur Police Provincial Office sa inilunsad na Community Outreach Program sa San Francisco, Agusan del Sur. Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto sa report. Sa patuloy na pagsisikap na paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad at isulong ang kapayapaan, kaayusan at kagalingan ng publiko, isinagawa ng Agusan del Sur Police Provincial Office katuwang ang PCADSI students ng Caraga ang isang community outreach program sa Puruksik, Sitio Paglingan, Barangay Bourbon, San Francisco noong Oktubre 23, taong kasalukuyan. Sa temang Building Trust Empowerment Communities, layunin ng aktibidad na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga residente at mapalakas ang pakikipagtulungan sa pagitan ng kapulisan at ng mamamayan. Kasama sa outreach program ang pagmimigay ng PBBM Reserve Clothings, pagkain, gamot, hygiene kits at libreng gupet para sa mga kalalakihan at kababaihan. Gayon din ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyong pampubliko para sa mga residente. Nagsagawa rin ng mga impormatibong lektur tungkol sa insurgency awareness, anti-rape law at Republic Act 9262 o violence against women and their children. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa tulong ng mga sponsors at katuwang na stakeholders. Nagtapos ang programa sa isang photo opportunity bilang simbolo ng pagkakaisa at sama-samang responsibilidad ng pulisya at komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. Matapos ang 190 na operasyon ng ProBar, arestado ang 127 na individual na sangkot sa iba't ibang krimen at aabot sa 12.4 milyon na halaga ng mga kontrabando ang nakumpiska sa buong rehiyon. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong bansa, pinagting ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kanilang mga operasyon sa pagpapatupad ng batas sa buong rehiyon mula Oktubre 1 hanggang 20 taong kasalukuyan. Sa buwang ito, nakapagsagawa ang ProBarm ng kabuuang 119 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 127 katao na sangkot sa iba't ibang uri ng krimen, kabilang ang iligal na droga, smuggling, illegal loose firearms, illegal na pagtutruso, illegal gambling na may tinatayang kabuuang halaga na mahigit 12,400,000 pesos. Nasa kote rin ang 8 most wanted persons, kabilang mga matataas na antas ng munisipal, provincial at regional fugitives, gayon din ang 23 iba pang wanted persons sa naturang rehiyon. Pinuri ng Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang matauhan ng ProBarm ay patunay ng tunay na malasakit at katapatan sa adhikain ng Pangulo para sa isang ligtas at disiplinadong lipunan. Sa kanilang maagap at epektibong aksyon, natitiyak na nararamdaman ng mga mamamayan ng BARM ang presensya ng kapulisan at ang pagpapatupad ng batas. Tiniyak ng ProBarm sa publiko na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng Undas at Kapaskuhan, alinsunod sa pangunahing prinsipyo ng PNP, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Sa kulungan ng bagsak ngayon matapos ang joint buy-bust operation ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Tinutukan niya ni Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang newly identified drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Valencia City, Bukidnon. Nito lamang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang suspect na si alias Aldrin, lalaki at residente ng nasabing lugar. Murag, agwanta kita ni. Sa sinagawang joint buy-bust operation ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng maliliit na pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Hindi na nakapalagpa ang dalawang drug suspect matapos ang operasyon ng mga otoridad sa Davao del Norte. Patrolwoman June Mary Joy Rupin, ibalita mo. Sa isang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga, dalawang individual ang naresto ng mga otoridad sa bisa ng isang joint anti-illegal drugs operation na isinagawa nitong Oktubre 23 sa Purok 18, Fidel Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kinilala ang mga suspect na alias Roy, 18 anyos, at alias Tin, 20 anyos, na pawang residente ng Purok 11, Fidel Road 4, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Santo Tomas Municipal Police Station, katuwang ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit, 2nd Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Drug Enforcement Unit at Davao Norte Police Provincial Office. Sa nasabing operasyon, nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatayang 10 gramo na hinihinalang marijuana. Ang mga suspek ay agad na dinala sa Santo Tomas Municipal Police Station para sa karampatang dokumentasyon at sa kasalukuyan ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na pagkakahuli sa mga suspek ay malinaw na pagpapakita ng dedikasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga sa rehiyon. Muling iginiit ng Police Regional Office 11 na walang sinuman ang ligtas sa batas at patuloy ang kanilang pagsisikap upang linisin ang rehiyon mula sa salot na pinagbabawal na gamot. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.